Good afternoon ulit. Punta tayo sa sa mga laga kong manok. Hapon na mga 6:30 na ng hapon. Puntahan ko yon kasi isara ko na sila. Kasi pag araw, binibitawan ko sila. Pag tuwing umaga yan, binibitawan ko yan. Tapos pag ganitong hapon nga, paano ko na naman? Papasukin ko na naman yung January 31, last day of the month. So February na, buwan na ng mga puso kasi ngayon ang January 31 na, last na tong araw sa Enero. So tapyas na ng isang buwan ang 2024. Ang bilis, no? Parang kailan lang tayo nag-celebrate ng New Year. Tapos dumaan yung mga iba pang mga okasyon gaya ng birthday ko. Tsaka may mga bad memories. Hindi ko lang banggitin kung ano yun. Basta may mga bad memories din na dumaan na ng mga pizza naman yan. Uy, naka-black, naka-white ako. Naka-white sweatshirt kasi long sleeve pa lang na. Kasi pang ilalim ko to, baka sabihin nyo may misa ako ngayon. Hindi ako pare. Yan yung natin, papasukin ng mga manok. Dito yung, ayan sila Pasok na kayo! Ayan, tayo na dyan. Binigyan ko kanina ng mga feeds nila kasi naghanap. Yung mga babaeng manok, yan. Sumusunod dyan pagka gutom. Yung dito ko tinatambak yan mga yan. Ayan yung mga tambakan ko ng mga basura na mga na discompose na mga discompose ba. Pwede silang gawing compose ba? Nabawasan ko na yan dati dyan takot ko kasi nikit. Nabawasan ko na yan kasi yan ang kinukompose ko. Hindi ako compose ng kanta, baka sabihin nyo kanta yung kinukompose ko. Hindi, yung yung mga durog na mga yung nadudurog, yung mga kagaya ng mga dahon, yung nabubulok ba, iniipon namin yan, tapos namin ilagay dyan. Kaya lang yung mga manok hinuhukay, di na iipon. As usual, maganda ang weather namin ngayon. Ang weather, nasa kami ngayon, halos 20 grado. Maganda naman ang tempo. Hindi ko alam yung iba. Hindi ko alam yung iba na sige Israel. Hindi ko alam yung iba, gustong-gusto sa lamig. Ako gustong-gusto ko sa lamig. Pag yung lamig na natikman na galing dito, ay yung lamig na dito, iwan ko lang. Gustong-gusto niyo yung mga lamig? Iwan ko lang kung naranasan niyo kayo ng lamig, kung may gana kayo maligo. Ni mainit na tubig nga, mag-init kayo ng tubig, di pa rin kayo ganahan na maligo. Ni mag-toothbrush, hindi kayo ganahan. Wala kayong gana dyan. Pag malamig ang panahon, malamig ang tubig, pag sa umaga, pag kam-kam mo ba sa pag hawak mo, kam-kam. Pag hawak mo sa tubig ng gripo pag umaga, ay, sabihin ko sa inyo, sabihin ko lang sa inyo talaga, parang, ba to? Maligo ba ako ngayong umaga na to? Wala kayong talaga na maligo. Papasukin muna natin to. Kasi ang kulit nga Hinga na, pasok na. Tagalogin na lang natin to kasi Tagalog naman yung amo nyo, Bisaya pala. Sud na mo, sud. Hala. Tug na mo. Patugon na to nito. Gabi na. Alas 6:30 pa naman. Sige na. Sud na. Dito naman. Nasa taas na sila. Meron kasi manirisin na ganyan mga bibig ko. Pasensyahan nyo lang yan ha. Ayan ang iba nasa sa taas na. Ayan. Bawat isa sa atin kasi may mga manirisim, di ba? Kung nabantayan ko sa sarili ko yung manirisim, yung mga ganyan sa bibig ko ba. Tapos may mga padila-dila pa, mga
Sabi ng isang vlogger dyan na bakla na with lips. Uy, totoo ha, pag maraming ang tiempo, wala kayong ganang maligo, mag-toothbrush. May isa pang bagay na wala rin kayong gana. Bago kayo, sabihin ko na lang, pag nag-CR kayo tapos maghugas kayo ng private part, lalong walang gana. Totoo yan ha. Kaya kayong di pa nakatikim ng lamig na panahon na gaya dito na minsan nag-a-ice din, wag na kayong wag na kayong mangarap kasi di talaga kayo pag umaga di kayo ganahan maligo. Masarap pa masarap lang yan sa gabi na bukot-bukot ba sa kama, sa mga kumot na mga kakapal, yan maganda. Pero pag maligo, mag-toothbrush, maghugas ng private part, ang amoy talaga kayo. Pero kami sanay na kami niyan. Kaya ako, mas ko yan eh. Paborito ko yung weather na ganito ba na, ito yung tawag na weather dito ngayon na weather na naka-D4 ka pa. Chonga. Sandali lang, naputol kasi naka-D4 ang aso ko. Sandali lang. Pakita ko yung sa inyong D4 na yan. Ipapakita natin, Lirio ha, naka-D4 ka. Imagine, number 4. Ayos number 4. May pienso ka pala, may feeds ka ba na binigay, tingnan ko muna. Dyan ka lang. Ito yung tulugan niya, kawawa. Ginawa ko yan. Kawawa naman talaga siya kasi itong isa, kama-kama yan. Pero ito, tingnan mo naman itong isa. May edad na rin yan sa mga above 10 years old na yan siya. Tingnan ko muna yung kainan niya dito kung mayroon ba siyang may feeds. Mayroon siya. Hindi ko na ito lagyan. Paubos ko na ito sa kanya. Meron ko yung kunti. Ayan may feeds pala siya. Yung dito to, bukas ko na to linisin din dito. Marami akong assignment bukas kasi may mga birds ako bukas na linisin, yung mga ibon kong alaga. Ito pang mga chicken at saka chicken. Englishin natin kasi alam mo naman yung iba na kaya din ng manok, Englishin natin ng chicken. Ang ganda naman talaga ng weather pag ganito. Ayan. Tapos makikita mo yung mga bulaklak na umpisa na yan dyan. Yan yung mga yung mga kahoy na di pa nanahon. Pero malapit na yan. Pagdating ng sunod buwan yan, umpisa na yan ayan namukol na nga eh. Dali na Israel. Ayan. Tama Si Israel, tinuturuan namin ng Bisaya at saka Bisaya, Tagalog, Espanyol. Ayun. Nabanggit ko nga pala kanina yung di ba? Yung iniro, malapit na parang sabihin na natin 1 down. Bagsak na yung iniro. Kaya yung plano namin na vacation for Philippines, it's already near. Yes, English talaga. Ay, English talaga daw ako. Always very near. Jimmy Santos mag-English, di na tayo mag-English kasi hilas kay Edgar Hilas. Ito yon na nasabi ko na January na tapos na, February na pagdating ng nito. Alam niyo naman, sabi ko nga na vlog ko yon, ang utang namin ito ay malaking halaga kasi yung namin yun yung pamasahe namin, utang namin. Magkano ang utang namin dito sa aamo namin? Nasa magkano ba? More or less siguro mga 200,000. Pamasahe lang namin yan. Mga 200,000, more or less. Kaya ba namin bayaran yan?
Kung wala lang akong utang, wala lang kaming utang dito, sarap din na bumalik ha. Kasi, alam nyo, alam nyo pag ganitong may trabaho ka dito, araw-araw, pagbangon mo sa umaga, trabaho hanggang gabi, lalo pag weekend, trabaho pa din. Parang sunog talaga katawan mo, pagod ang katawan mo, parang talagang hirap talaga iisipin mo, kung wala na talaga kung binabayaran din sa Pilipinas na hinahabol namin na utang din na bahay, yung bahay namin, utang rin kasi yon sa bangko, loan, bali. Sarap din na bumalik dito eh. Kasi parang nagtrabaho, ang trabaho mo, ganun pa rin, parang lalo dito na, may sumisildo ka naman. I-compare naman sa sweldo sa atin, mas medyo malayo-layo naman ang sweldo ang sa atin. Pero ito yung utang namin na 200,000 more or less. Natanong ko yan eh, mabayaran kaya namin yan? Pero hindi yan first time namin nagawa na nakakautang kami ng ganyan halaga. Dati, ang laki ng utang, mas malaki pa yung utang namin noon, nung mga bakasyon namin, kaysa ngayon. Ngayon nga, medyo mas-related na bayaran namin yung dati na malaki-laki yun. Magkano yung dati? Basta 200, kulang-kulang 300 plus, 300,000. Hindi ako nag-imbento ng salita nito na na ganito kalaking utang na papasukan natin na parang magtanong ka na kaya ba bayaran? Mabayaran ba yan? Ako pa naman pag may utang, parang gusto ko bayad agad kasi parang di ka mapag-consider na utang ka pa tapos alam mo na, pag ganyan na may utang tayo na hindi tayo sanay sa utang, ay nako, parang magulo kaya sa utak yung mga ganyan. At least, bayaran naman yan, hulugan ba? Unti-unti kada buwan. Nakwento nga yun, di ba? Natag 150 kada buwan, 150 kay Miray, 150 sa akin. Yun yung patakaran nila na hindi naman bigla nang mabawasan kami sa sweldo. Ano naman kainin namin pag bawasan nila sa sweldo? Ano naman ipadala namin sa sa bahay namin na utang din yun. Biro mo yan, utang namin sapaw-sapaw na. Utang sa bahay, utang dito sa pamasahe para makauwi lang ng Pilipinas, para alam niyo naman, makapapahinga tayo ng konti. Hirap naman pag puro tayo trabaho talaga. Sunog talaga katawan natin yan. Hindi naman yun natin na lagi na lang trabaho, lagi na lang. Yun. Kailangan natin din minsan bakasyon. Dito nga, pagdating ng summer, dito pabakasyon kami, hindi kami magbakasyon kasi pamasahe nga, yung gastos pa. Pagdating doon sa kung saan kami pupunta, may mga gastusin pa kami doon. Di ka naman pwede natitingin lang doon kung may naiinggit ka sa mga bagay na yan na pwede mong bilhin mo talaga kung gusto mo mga souvenir. Mga ganyan, alam mo naman tayo pag pagkapunta kasi ibang lugar, mga souvenir agad ang souvenir to, t-shirt, mga sombrero, yung mga ganyang bagay na mga pang souvenir talaga. Yan ang mga souvenir na common, di ba? Na ganyan, pupunta ka sa lugar na yun, bibili ka tapos isuot mo rin. Pag ganyan-ganyan pa kasi may mga tatak dito, kaya magsombrero ka, ganyan-ganyan, ulo mo para mapansin na, nakapunta pala to doon. Mga ganyan na mga kalidad na mga natin, yung ugali ba? Mga ganyan, pag yung souvenir na, pag, yung iba, pag galing sa ibang bansa, kailangan talaga, bibigyan mo. Naghanap pa na imported. Ayaw ko yan ha. Yung dati, mayroon naman ding mga kamag-anak ko na galing sa ibang bansa, pero di ako nagparamdam na bigyan mo ako ng ganyan, bigyan mo ako ng imported. Hindi ako ganun. Hindi nga ako nagpaano na, uy ka na pala, pasalubong. Mga ganyan. Pangit kaya yan. Mga ganyan. Tapos may mga pasalubong ka pa, tapos titingnan pa yung mga tikita, yung mga dito. Titingnan pa yan dito kung imported. Pag local made. Parang nito, ba to, kuripot. Uy, hindi nyo alam, pamasahe pala sa eroplano sa mga malita. Bayad yan. Mahal. Kaya huwag kayong mga mangarap na maghingi ng mga imported na mga bagay. Kasi ang hirap magdala ng mga imported na gamit. Imported nga, pero yung kalidad naman hindi maganda. Mas maganda pa bumili na natin sa Divisoria. Kaya mga mga mentalidad natin na mga ganyan na mahilig sa mga imported. Tanggalin natin yan kasi nakakahiya. Di ba? Sabi ko nga na nangyari naman din sa akin na hindi ko nagpaparamdam dati na bigyan mo ako ng imported o kasi gusto ko yung imported. Ay nako, imported ka dyan. Imported. Hindi nga tayo. Imported ba mukha natin? Hindi, di ba? Balahibo na sa ilong na tumutubo. Anong problema, pre? Masok naman.
Ay nako. Ay nako. Ay nako. Ay nako. Wala kasi si Miray. Tsaka si Kelly umalis. Kasi may pinuntahan bumili ng gamot si Miray. Isa pa yan. Gusto namin magstay ng Pilipinas. Kaya lang. Eh paano pang bili ng gamot? Kaya nga mayroon din akong vlog na lumabas din, di ba? Na mas gusto ko na lang na nandito titira. Kasi yung mga gamot ito discounted. Uy, good news. Kanina may napanood kong video sa news na may mga gamot sa Pilipinas na wala ng tax, di na pinapatawan ng tax sa BIR. Yung gamot sa cancer, gamot sa mga nagdialysis, yung mga sa may mga kidney, sa high blood, sa may mga tuberculosis, ano pa yun, mga 5-6, mga ganun. Good news yun ha. Good job government sa Pilipinas. Kahit nagkawatak-watak kayo dyan o nagkaano kayo dyan sa ano nyo, sa politika nyo. Mga litsugas kayo. Putragis to mga Pilipino, puro politika. Naku naman oh. Pero yung pinaglaban ng mga hirap, lagi pa rin naghihirap. Ay naku. Tibaghak talaga ng mga Pilipino. Politika. Tapos mga kumakandidato, mga mahihirap ang ano nila. Pero ang mga mahihirap din, uto-uto. Kasi ibutok to, kasi tutulong na to sa mga mahihirap. Hanggang ngayon, saan kayo nagpunta? Hirap pa rin tayo. Huwag na kayong mainam pa sa inyo, i-boycott niyo yung mga taong ganyan. Huwag kayong buboto. Ako, sa totoo lang, mayroon, yung vice presidente natin na si Sara Duterte, hindi ko binuto yan ha, kasi nainis ako sa kanya. Sumama kay Bongbong. Kasi si Bongbong, hindi ko binuto talaga yan. Nainis ako kay vice presidente. Hindi ko siya binuto. Ay nako, kung nag-unit team kayo, hindi na kayo bumuto. Ba't napunta tayo sa politika? Hindi tayo sa politika. Sa utang ang natin pinag-usapan, di ba? Baka yung napanood itong video na to, pro-administration kayo, sorry na lang. Kasi kanya-kanya tayong opinion, kanya-kanya tayong ilabas ang opinion. May ba't napunta pa rin ba tayo doon? Ay siya, ito yung yung utang namin na balak namin na bayaran na unti-unti. Di namin alam kung kailan kami kakaltasan. Kaya yung namin tipid pa rin hanggang ngayon kasi umpisa na kami magbabayad nito. Ay tipid na, kailangan na namin ng kakain pa rin. Kaya lang, hindi naman yung bili dito, bili doon. Mga importanteng bagay na bilhin natin yan. Anong problema nyo yung dalawa? Uy, anong problema? Kurot. Problema mo? So, ito yung mga kasama ko ngayon. Maghubad lang ko na sapatos ko kasi ayan, kailangan ko ng pahingain ko muna yung paa ko. Tanggalin ko medyas. Tara sa loob! Pasok na tayo. Anong oras na ba? -5 para alas 7. Ito yung tempo. Okay. Tara na! Hoy! Pasok tayo ito kasi tanggal ko ng sapatos ko kasi kailangan ko ito tanggalin. Bigat kasi pag safety shoes. Record kasi dito safety shoes ang gamit namin kasi lalo dito sa amin andito kami nakatira sa bundok, kailangan namin safety shoes o kaya pasok ka dyan sa mga aapak ka dyan sa mga damo-damo o anong puntahan mo. Kailangan mas talaga ang safety shoes kasi at least sigurado tayo sa ating mga paa. May matusok tayo ng mga pako o kaya may mga bagay dyan na nakausli. Delikado yun ha. Saka malaking pananagutan sa employer natin pag na-aksidente. Huwag naman natin dasalin yung ma-aksidente tayo. Kaya mas maganda yung sobrang care tayo sa sarili natin dahil importante yan. Pwede ng chinilas. Okay. Kasi i-edit ko pa to. Mag-edit ako pagkatapos nitong video na to. I-edit ko to. Tapos i-upload. Ito na naman. Panoorin na naman to. Kung may manood. Tapos, kung napanood nyo to, huwag nyo kalimutan i-like. May like dyan eh. Pindutin ang like. Pok! Magbabago yung kulay yan eh. Magiging itim o anong kulay yan. Pok! Pag yan. Naka-like ka na. Tapos kung napanood mo to na hindi ka pa nakapag-subscribe,
you can pindot subscribe button and then notification bell. And then, every time na mag-upload ka ng video, notify ka na kasi nakapindot ka na ng yung bell button. Pindutin mo yan. Lagay mo all para updated ka sa mga happenings. Ciao. Ingat.